Ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay tinipon mo sa lugar na ito, Panginoon. Salamat dahil patuloy kang lagi pong nagbibigay sa amin ng mabuting kalusugan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga panalangin namin na patuloy mong tinutugon. Salamat dahil kahit kami makasalanan, Panginoon, hindi mo tinitingnan ang aming pagkukulang. Bagkus, Panginoon, patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon na lumapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng tawad. Lord God, ipagpasalamat ako sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalangin ng lugar na ito, lalo-lalo na po ang mga lingkod mo, O Diyos, na napakasipag, nagtitiis, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mga choir, sa mga namumuno, Panginoon. Lord, I pray, Lord, at anglingan po nila, Panginoon. Malaking lupa po ang kailangan nila, Lord God. Narito kami, Panginoon, sa pusong humihingi ng habag, lumalapit sa iyo, Panginoon, at ginilukluhod, at makaawa. Ito po ay gawain mo, Panginoon, hindi ko namin gawain, Lord God. Kaya kung yun po ay kalooban ko, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa kanila, minsan niya kanilang kahilingan po, Panginoon. Lord, ganun din po ako, Panginoon, humihingi ako ng tawad sa aking mga pagkukulang. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang magturo sa kanila. Ang boses mo, Panginoon, ang marinig nila, hindi po ang boses ko, Panginoon. Lord, I pray, basbasan niyo po ang iyong mabuting balita na aming pagnilayan ngayon at ihanda niyo po ang bawat isa, ang aming puso, Panginoon, dahil hindi ka po nagsasawang turuan kami, Lord. Sa iyo namin binabalik ang papuri, pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan. Itinataas ko po ito, Panginoon, sa pangalan ng bugtong na anak na sa Jesucristo. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sige po. Manatili po tayo nakatayo. Sige tayo. Sige po, ang hahanguin po natin sa aklat ng Lucas, ang ating pagninilayan ngayon. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 18, verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talanganan ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinagupan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Mga kapatid po kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sige po, maaari na po kayong umupo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kapatid, Sa kwarto. handa ka na ba? Ilabas mo eh. Kasi Huwag po akong abalahin. Makikinig muna ako. Amen po ba? Praise the Lord! Naniniwala po ba kayo na yung panalangin niyo ngayon ay maririnig ng Diyos? Amen. Medyo ano lang talaga po yung boses ko. Pasensya niyo na po. Malat po yung boses ko. Siguro kababiyahe ko. Amen? Kung malakpak na malakas yung naniniwala na maririnig ng Diyos ang panalangin niyo ngayon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, yung ating pong panalangin ngayon, ang Yung brown, pag-uusapan natin ngayon, doon po sa ating teksto na meron pong nananalangin na dalawa. Amen po? Sabi po, may dalawa, pumasok sa templo at nananalangin. Nasa upuan. Yung isa po, ang sabi niya, O Diyos, salamat. Dahil hindi ako katulad ni ganito na magnanakaw mga niya. At nagbibigay ako ng ikapo, ng stipend, parang si Sister Mela, na nanalangin na ganito, Panginoon, hindi ako katulad ni Sister Tara. Madaya. Amen? Oh, Malsita, hindi nagbibigay ng stipend sa pari. Amen? At yung isa naman, ano pangalan niyo po, nanay? Nancy? Si nanay naman, nakatayo doon sa gilid. Amen? At hindi makatingin sa langit. Bakit po? Kasi alam niya na wala talaga naman siyang kakayanan. Amen po? Ano kayo pinalangin niya, Nanay Nancy? Lord, patawad kasi wala talaga akong maibigay. Amen po? Ganun. Napakabait po nung mangingi ng buwis. Bakit po? Talagang pinakita niya yung kanyang inaamin niya sa sarili niya na wala talaga siyang kakayanan. Amen po? Wala ba si ate? O sino po ang Mamaya pa yun. dapat tularan? Mga kapatid, Mamaya yung pa po yun. bang pariseo o yung talaga namang dinadagupan niya ang kanyang bibig dahil wala siyang kakayanan. At inaamin niya na siya nagkamali at nagkulang. Lord, wala talaga akong may pagmamalaki sa iyo. Amen? Eh, gusto mo bang ma-answer prayer ka, nanay? Ay dapat yung ating prayer talaga namang hindi pwedeng siga. Amen? Oh, di ba? Ganun yun eh. Parang sapo niya, ang yapang niya. Amen? Sabi nga, ang panalangin pala natin talaga, kahit pa anong gawin natin, kung hindi naman tayo marunong magpakababa, hindi talaga maririnig ng Diyos. Kahit pa anong gawin mo, kahit umanta ka, kahit pa mag-yok-yok ka. Amen? Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kahit pa ulit-ulit yung mensahe niya nakinig ka. Amen? Kasi may ituturo si Lord. Amen po ba? Kung malakpak ng malakas, yung maniniwala, i-answer prayer sa ngayon. Amen? Kaya pag-uusapan natin mga kapatid, panalangin na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Yung binasa natin doon sa bandang huli, alam niyo kung ano sinabi? Umuwi, yung maninigil na buwis na kinalugdan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat yun po yung gayahin natin. Amen po? Kahit po tayo magaling na mag-pray, meron talaga tinuturo ang Panginoon. Amen po? Oh, ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos ay isang tapat, taong puso at naayon sa kanyang kalooban. Ito ay dinidinig at sinasagot ng Diyos, hindi dahil sa haba, kundi dahil sa tamang motibo at pananampalataya. Amen po? Oh, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Ano bang prayer mo? Malinis pa ang motibo yan. Amen? Kasi talaga naman, tayo pray ng pray, pero alam mo yung motibo? Para sa sarili, para sa sarili, para sa sarili. Di ba ganun tayo mga kapatid? Yan yan, tinuusapan ng Panginoon yan eh. Amen? Na kapag nag-pray kasi sa tata, huwag naman lagi sa'yo. Amen? Alam niyo kung ano yung prayer? Iba ang
Punta na tayo dito. Ano-ano yung mga panalangin pinalulugdan ng Diyos. Amen? Kasi mayroong panalangin na hindi naman talaga pinalulugdan ng Diyos. Kaya pala, hindi ako na-answer prayer kasi hindi pala pinalugdan ng Diyos yung panalangin ko. Amen? Kayo ba, naranasan nyo rin yan? Na mayroon kayong panalangin pero hindi kayo tinugon ng Panginoon? Amen. Isa lang ibig sabihin nun, hindi yan pinalugdan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi doon, yung Pariseo, talaga namang nagyayabang sa panalangin niya, di ba? Malinaw naman. Yung maniningil ng buwis, talaga namang inaamin niya na talaga, Lord, inaamin ko, wala ko pa kayo ng mag-ambag. Amen? Maging totoo tayo dito, wala ka kayo ng mag-ambag. Wala ko pa kayo ng mag-stipend. Pero alam niyo po, kung anong gusto ni Lord, yung magiging totoo tayo. Amen? Huwag tayo magpapanggap na kaya natin. Amen? Kasi si Lord, hindi naman yung halaga sa Kanya kung ano kakayanan mo eh. Ang tinitingnan ng Panginoon, ano ang nasa puso mo? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Talaga bang malinis na yung puso mo? Kasi importante yun eh. Ang unang panalangin na pinalulugdan ng Panginoon, dapat may malinis ang puso. Amen? Every time lagi na ito pinabalik-balik, malinis ang puso. Pero minsan talaga naman, bukas malinis. Bukas naman, marumi na naman. Di ba? Kaya, minsan, hindi malulugod ang Panginoon sa panalangin natin. Amen po? Sabi sa awit 16:18, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Amen? Si Lord yung sabi niya, pag ikaw nagpatuloy sa iyong kasalanan, kahit anong gawin mong pray, hindi ka maririnig ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin ko sa katabi mo, kapatid, gusto mo ba talaga marinig ang panalangin mo? Amen? Sa totoo lang po ako po may prayer. Ang tagal-tagal na po. Lumipas na ilang taon. Alam niyo po, meron po akong kababata. Nakulong po siya. Amen? Kami pa po nung mga teenager pa lang. Siya po ay nakulong, hindi po siya pumatay. Amen? Siya po ay napagbintangan. Marami po sila nakulong. Yung nakasaksak, nakalaya pa rin. Amen? Dahil sa sobrang tagal nila nakakulong, yung kasama nila nakapakamatay. Amen? Bakit po? Nawala na ng pag-asa. Amen? Naranasan ng hirap sa kulungan. Nawala naman sa kasalanan. Nung ako po'y pumunta sa Sitges sa Makati, nung ako'y nag-talk po, kalooban ng Diyos ako makapunta doon. Grabe mga kapatid. Feeling ko ako yung nakulong. Nung pagpasok pa lang namin. Grabe, sabi ko, Lord, yun pala sa kulungan. Hindi biro. Pagkatapos ko mag-talk, para ako nakalaya. Yes, Lord, pinalaya ko na ako. Alam niyo po yung lahat ng nakakulong? Wala, ang tingin ko sa kanila, para kang nagpapakaawa, alabas na. Amen? Hanggang kami ay matapos. Kasi mabilisan na po ito, dapat matapos po agad, 1 oras. Alam niyo po, may nagbigay sa akin ng papel. Galing po doon sa isang nakakulong. Kasi doon, bawal mag-usap-usap. Pagtapos, alis na agad. May bantay. Alam niyo po, after 2 days ko po nabasa yung binigay sa akin. Sa bulsa ko nakita ko. Alam niyo po, binasa ko yung sulat niya. Sister, ipag-pray mo ako. Kasi gusto ko nang makalabas. Wala akong dalaw sa pamilya, wala akong pagkain, wala naghahatid sa akin ng pagkain. O kaya sabihin ko sa tabi mo, kapatid, ang palad-palad mo, malaya ka naman, ba't ang bukot-bukot mo? Amen? Kung makita ko lang yung mga tao sa kulungan, grabe. Ang kapatid, kaya kayo. Amen? Enjoy your life. Minsan lang yan. Yung regalo ng buhay sa atin. Ang daming nakakulong, kita mo yung mga mata nila. Amen? Hindi lahat lang nakakulong may kasalanan. Amen po? Grabe, talaga naman sabi ko, Lord. Naalala ko ngayon yung mga bata kong nakulong. Pinag-pray ko mga kapatid. Kasi ang tagal na niya nakulong. Nalaman ko sa papa ko, hindi pa rin na nakalabas. Basta rin alam,
buwan mga kapatid, meron nag-pop up sa aking cellphone. Ilan-friend ko po. Amen? Kasi pinag-pray ko siya eh. Amen? Nakakalabas. Sabi ko, Lord, kung talaga wala siyang kasalanan, linisin mo ang kanyang pangalan. Pag ako nagpapray sa gabi, sinasama ko, sabi ko, ano mo yung nangyari sa akin? Lahat na lang pinag-pray ko. Di ba? Kapatid, pag ibang tao pinag-pray mo, automatic yun sa'yo, i-answer prayer yan. Amen? Ito po mga kapatid. Sabi niya, hello! Oh, di ba? Sabi ko naman, hello din! Amen? Kumusta ka na? Kumusta ka ta? Kita, Bisaya eh. Yun ang tawag sa akin. Amen? Sabi ko, nakalaya ka na ba? Sabi niya, oo. Nakalaya na ako. Sabi ko, wow! Praise the Lord! Bakit ang saya-saya ko? Kasi prayer ko yun eh! Amen? Sabi ko, alam ko ba pumunta ako sa kulungan? Hindi biro ang nakakulong kaya pinag-pray kita. Sabi niya, talaga, thank you naman. Alam niyo po, hindi ko alam. Basta kalay-chat pa rin kami hanggang ngayon. Yun na lang, pumunta na sa Maynila. At sabi mo po sa bahay namin. Tinuin niyo po, yung taong akala ko, sabi ko nga, dadalawin ko siya doon sa kulungan. Kasi akala ko habang buhay na siya doon, at doon na siya matsutsugin. Grabe, di ba mga kapatid? Pag ang malinis ang puso ko kapag nananalangin ka maririnig ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, dapat talaga malinis. Amen? Pangalawa, na panalangin na kinalulugdan ng Panginoon, may pagsisisi. Amen? Dapat kapag tayo nananalangin, dapat talaga ipakita mo sa Panginoon, meron ka talaga pagsisisi. Amen? At tulad ng maniningil na buwis na talagang ihatalukan niya ang sarili niya, pinapakita niya sa Diyos kung paano siya magsisi. Amen po mga kapatid, sabi sa Kawikaan 28:13, ang nagkukumple ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisi. Amen po. Kaya masabihin mo sa katabi mo, kapatid, dapat talaga may pagsisisi. Medyo duling po anong gumawa. Nagkasobra-sobra na po yung aming ginaganon type po. O, pangatlo, na panalangin na kinalulugdan ng Panginoon, may pagmamakaawa dapat mga kapatid. Dapat magmakaawa tayo sa Panginoon. Kung kinakailangan magmakaawa ka sa Panginoon, gawin mo mga kapatid. Okay na yan. Hindi nakakahiya. Amen po? Oh, katulad ng maniningil ng buwis, di ba? Talagang nang makaawa siya sa Panginoon, umuwi siya, kinalugdan ng Panginoon. Amen po? Sabi sa awit 6:9, dinirinig ng Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Gusto mo ba yun, ay? Marinig yung panalangin mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. O, pang-apat. Puro number 1 na ginawa sa laptop ha. Maka-record doon sa cellphone ko. O, pang-apat. Na panalangin na kinalulugdan ng Panginoon. May pagpakumbaba. Amen po. Madali ko bang gawin magpakumbaba mga kapatid? Hindi. Sa totoo lang. Amen po. Lalo-lalo na ako mga kapatid. Isa ko doon sa talaga naman tinuruan ng Panginoon. Sister Tata, hindi ka pwedeng magtayo dyan kung ganyan ka pa rin. Amen po ba? Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Sige, sayang, ano talaga naman? Lahat tayo, hindi natin ma-pride talaga tayo mga kapatid. Amen? Ang hirap magpakumbaba. Sa totoo lang. Paano natin magagawa magpakumbaba? Humingi ka ng tulong sa Banal na Espiritu Santo. Yun po yung ginawa ko. Kasi talaga sabi ko, Lord, paano ba ito? Hindi ko kaya. Maldita kaya ako, Lord. Tapos ako pagkagamitin ko, natayo ako sa maraming tao. Tapos magyayaw-yaw ako, Lord, ano gagawin ko? Bigyan mo ako makabahang loob. Mga kapatid, ako'y nagmakaawa sa Panginoon. Bigyan niya ako ng mahabang pasensya, mahabang pangunawa. Diba? Ibig sabihin, pakumbaba talaga mga kapatid. Kasi mahirap talaga. Hindi pwedeng maglingkod
na hindi natin ibababa ang sarili natin. Hindi ka totoong lingkod kung hindi mo ibababa ang sarili mo. Amen? Huwag mo laging isipin mas higit siya. Amen? Huwag mo isipin lagi na mas higit ka sa Kanya. Dapat lagi mong isipin, Lord, ganito lang ako. Ikaw nga, Lord, bumaba ka eh. Amen? Ako pa ba? Hindi ako bababa, Lord? Mahirap, mga kapatid. Pero kaya natin gawin kapag hiningi natin ang banal na Espiritu Santo. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi alam mo po, nangyari yun sa Sulawete. Amen? Tara na naman. Kung hindi siya magpakumbaba, anong gagawin ni Lord? Hindi siya pasasaganain. Hindi na lupa ang pasasaganain ng Panginoon. Trabaho mo, hanap buhay mo. Amen? Yung pagmamahalan ng pamilya, yung dating magulo yung pamilya, magiging buo sa pamilya. Amen? Yung dating hindi nagmamahalan ng pamilya, magmamahalan na. Bakit? Nagpakumbaba. Amen? Hindi pwede yaw-yaw yung asawa, yaw-yaw din yung asawa. O, ano na mangyari sa bana? O, alam niyo mo yung bana, brother husband. Bisaya kasi yun. Amen? Kaya dapat pag nakinig yung yaw-yaw yung asawa, ikom na lang. Amen? Kasi dati gano'n din ako, yaw-yaw ako ng yaw-yaw. Sabi ng mga anak ko, Ma, kalma ka lang! O, biruin mo, mga anak ko na, Ma, kalma ka lang, Ma, kalma lang! Biruin niyo po, kasi parang ang galing natin umilit, no? Pero Lord, salamat, kasi tinuruan mo kami. Lalo na nung napunta ako sa soul, amen, dami kong natutunan. Kaya sabi mo nga noon, kung ako'y duwag na duwag noon, ngayon hindi na po. Kasi yun ang tinuro sa akin ng Panginoon eh. Sister Tata, hindi kita dinala dyan sa yes, hindi kita dinala dyan sa amazing, hindi kita dinala dyan sa soul para maging duwag. Amen? Sabi ko, Lord, hindi ko kaya magsalita. Hindi ko kaya tumayo. Ako, gospel pa. Lord, ang sasabihin ko sa kanila. Hey, Lord, paano yan? Sabi niya, Sister Tata, hindi ko titingnan ang kakayanan mo. Hindi ko titingnan ang kakulangan mo. Hindi ko titingnan ang kasalanan mo. Ang titingnan ko ngayon, paano mo aminin ang mga pagkakamali mo. Amen? Mga kapatid, kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, patatawarin ka naman talaga ng Panginoon. Amen? Humingi ka lang ng tawad. Amen po? Magpakumbaba ka lang. Amen? O, panglima, napanalangin na kinalulugdan ng Panginoon. Ano-ano ang mga panalangin na kinalulugdan ng Panginoon? May pagpapasalamat. Amen? Kaya nga po, pag meron kang biyaya, salamat Lord! Kung meron kang trabaho, salamat Lord! Kung meron kang asawa mabait, salamat Lord! Kung meron kang anak na mabait, salamat Lord! Amen? Kaya kung may lakas, salamat, salamat! O Jesus, sa pag-ibig mo, walang kapatid. Hindi ko na alam yung kanta na yun. Hindi naman ka talaga ako singer. Amen? Yun ang lagi. Kinakanta ko, salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Kasi totoo lang talaga, kung wala tayo dito, ano kaya ang buhay natin? Amen? Na-imagine nyo rin pa? Na-imagine nyo rin, kung wala kayo dito sa amazing, ano kaya ang buhay nyo? Amen? Kung wala kayo sa gawain, ano kaya ang nangyari sa mga pamilya natin? Amen? Sigurado wala tayong pasensya. Sigurado wala tayong pangunawa. Sigurado hindi tayo marunong. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, ang palad mo, nandito ka sa gawain. Kaya magdala ka pa. Amen? Ang kaluluwa. Kasi sa totoo lang, iba pag nasa gawain. Kahit may problema, may pagsubok, magiging malakas ka. Hindi dahil sa sarili mong lakas, dahil bibigyan ka ni Lord ng lakas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Sabi sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip,
hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may papapasalamat. Amen po? Kaya mga kapatid, huwag tayo malulungkot kung meron tayong prayer na hindi in-answer prayer ng Panginoon. Kasi minsan ang Panginoon, ang sagot niya no. Amen? Okay lang yun mga kapatid. Minsan naman ang sagot niya, wait. Amen? Kasi gusto niya ihanda ka dun sa blood test na panalangin mo. Amen po? Kaya, dalo mag-absent. Amen? Ganun talaga si Lord. Napakabait ng Panginoon ko. Talaga isipin natin yung mga biyaya na natanggap natin. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Pang-anim. Ano-ano panalangin kinalulugdan ng Panginoon? May pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang pwedeng humingi na, Lord, pahingi ako ng ganito, pahingi ako ng ganito, Lord. Sana maayos yung pamilya mo, sana may trabaho akong maganda. Wala ka namang pagtitiwala sa Panginoon. O, di ba? Sasabihin ng Panginoon, hingi ka na hingi sa akin. Wala ka namang tiwala. Gusto mo makabenta ka ng marami. Hindi ka naman nagdadasal sa akin. Amen? Gusto mo na magandang trabaho. Natutuda ka naman. Di ba likod kita? Hindi ka na dito. Natutuda ka ng duda. Amen? Kung nagkasakit ang anak mo, lagi yung ratol. Ano yung ratol? Ano ba sa Bisaya yan? Balsa! Sa Tagalog, Bisaya kasi ako, kaya ang hirap na magsalita. At totoo lang mga kapatid. Ganun tayo mga kapatid. Kahit tayo mga lingkod na, ganun pa rin tayo. Pa rin tayo, di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, huwag kang mabalisa mga panaratel. Amen, magtiwala ka sa Panginoon. Kasi talaga naman, mararanasan natin yan. Lahat. Sabi mo ng Panginoon, hindi. Wala naman sa akin ngayon. Hindi nyo maranasan. Pero ako sabi ng Panginoon, mararanasan nyo yan, pero makakaya nyo. Amen po ba? Yung sabi mo sa katabi mo kapatid, kaya mo yan. Huwag ka malulungkot. Amen? Ganun si Lord. Magdasal ka, manalangin ka, magtiwala ka. Amen? Sinabi ng Panginoon ay Marcos 11:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun. Matatanggap nga ninyo iyon. Amen po? Kaya nga po mga kapatid, ako pa yung sa probinsya mga kapatid, kakauwi ko lang po. Galing po ako sa Romblon, dinalaw ko po yung aking mga biyanan. Sabi ko ng anak ko, anak, kumusta naman yung pag-enroll mo? Sabi niya, ma, hindi ako makakapasa. Bakit naman? Kasi hindi ko alam ang answer. Agad-agad, direct to the point. Ha? Hindi ko alam ang answer? Opo ma, hindi ko alam, wala kahit isa. Tapos naubusan ako ng oras. Ay, sabi ko, anak, kaya mo na huwag ka mag-alala. Pwede ka, bakit kasi umalis ka? Hindi na mag-aanak sa akin. Bakit ba? Kasi may pre-over kita. Sabi niya, oo nga, no? Paano, excited yung anak ko. Kasama yung mga barkada, di ko alam, nag-enroll na pala. Uwi. Tapos sa dito nag-enroll, sabi ko na. Ang bilis naman, sabi ko, di ba na nagpaalam? Alam niyo po, ako yung buhay sa probinsya, wala akong ginawa, mga kapatid ko, mag-pray. Sabi ko, Lord, sabi ng anak ko, hindi daw siya makakapasa. Kasi hindi daw niya alam ang sagot. Pero Lord, pwede ba? Sabi ko, pwede ba Lord? Kunin mo yung exam ng anak ko. Ikaw mag-check. Amen? Direct ko na po yung mga kapatid. Wala kang panigiligoy pa. Amen? Talagang tulong pakiusap ko sa Panginoon. Lord, kunin mo yung exam ng anak ko. Ikaw ang mag-check. Ikaw ang mag-interview. Amen? Kasi sa totoo lang, hindi natin kaya kapatid. Pero ako'y naniniwala at nagtitiwala ako sa Panginoon kapag ang lingkod ay nakiusap manalangin. Mga kapatid, maririnig ng Panginoon yan. Amen? Okay, mga kapatid, kung ako bumalik, sabi niya, ma, interview na ako. Kinabahan na naman siya. Sabi ba na ako na nakabahan? Lalo sa naman ganyan. Sabi ko, pipray pa rin kita. Alam niyo po, kasi ako'y lumayo sa Malabon. Sabi ko, Lord, interview yung anak ko ngayon, ikaw mag-interview, ha? Please, Lord, ikaw na mag-interview. Makasukin ko na kayo ng anak ko, kunin mo na kayo ng ano niya. Amen, enrollment. Oh, praise the Lord, God, hindi daw siya.
magpaaral sa dalawang anak kali sabay-sabay. Amen. Kaya maraming pakiusap ko mga kapatid. Kayo nga mga kapatid, huwag kayo malulungkot. Pray na ng pray! Tuloy-tuloy! Amen. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi ikot na tayo ng Diyos eh. Amen. Ma-answered prayer naman tayo ng Panginoon kung ayon sa kalooban niya. Amen. Kaya kung malinis ang puso mo, sigurado yan, hindi ba niya ang Panginoon? Amen? Yan ang pinag-pray ko, mga anak ko talagang paaralin ng Panginoon kasi wala na kami gagawin. Magyayaw-yaw na kami na magyayaw-yaw. Amen? Ihahanda na lang namin yung iniinom namin pang-paano ng boses. Amen po? Mas matindi naman sila, Tatay din, sila si Sister Jen. Amen po? Kaya sabi mo, Lord, alam ko ba ito na talaga yung role namin sa buhay? O sige na Lord, ito na! Tuloy-tuloy na namin ito kasi ikaw naman bahala eh. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord kasi hindi tayo pinababayaan. Alam ko lahat kayo hindi kayo pinababayaan. Tuwing anniversary nyo nga dito, grabe. Akala ko anniversary namin sa yes eh. Amen? Dahil sa aming rapo, nabigat, sabi ko Lord, sana kami din ganun. Amen? Kasi talaga namang nakakatuwa na kapag mayroong ganung malalaking event, yung kapuwi, yung mga dumadalo ng maraming dala. Amen? Tuwa tayo, di ba? Ang sarap ng feeling na yung mga dumadalo na talagang walang nakainan, umuwi silang masaya. Amen po ba? Ganun po ba naramdaman niyo mga kapatid? Masaya rin kayo? Kaya nga ang dami nag-aambag sa inyo na pang bili ng raffle eh. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, sa susunod, laki-lakihan mo na. Para isang sako na. Amen? Kasi the more you get, the more you receive. Ganun si Lord. Diba, mga kapatid? Totoo yan. Ito nga, Sister Meda. Pinamasahiyan ako. Sabi ko, okay lang po. Makakarating po ako doon may pumasahe. Amen? So, praise the Lord. Guruin niyo po. Pinamasahiyan na ako. Agad-agad, padala ng Gcash yung anak niya. Sabi ko, salamat. Pinagpala ka ng Diyos kasi pinamasahian mo ako, pinamahan mo pa ako. Di ba? Kasi si Lord, kapag may binigay ka, higit ka doon ang ibinabalik. Mga kapatid, tingnan niyo po, dahil na kami merong yes to God, 500 yes to God. Alam niyo po kung ano? Di ba? Lubog na rin ako sa utang. Bakit kaya kami mga preacher, no? Mga lubog ko? Kaya ko hindi eh. Amen? Pero alam niyo kung anong katotohanan? Kasi, yun ay patotoo namin kung paano kami binangon ng Panginoon. Amen? Kung paano kami nagkamali ng diskarte, kasi nagaling-galingan kami. Amen? Hindi kami umasa sa Diyos. Diba? Kaya kami nagkaroon ng mga utang. Pero, kabutihan ng Diyos dahil hindi kami sumuko, tumuloy pa rin kami sa paglilingkod. Tinulungan kami ng Panginoon. Amen? Kaya kayo din mga kapatid, kung meron kayo mga bayaran, huwag kayo mag-alala. Sikat na taka, binangon ng Panginoon, kayo pa ba? Sarap na ano nyo. Tuwing talaga, nandito kayo. Sa totoo lang mga kapatid, akala ko naman makukulong ako eh. Sabi ko, makukulong na ba ako? Sabi ko, magyayaw-yaw ako kapatid. Lord! Pero sabi, anong isa na sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako'y gagamitin mo na magbahagi ng salita mo, nakakahiya. Kung hindi mo ako ibabagon. Amen? Nakakatawa ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, itanong mo ako. Kasi nakakahiya, magyayaw-yaw ako sa mga simbahan mo. Sige na, Lord, ikaw rin makakahiya. Salita mo na gagawin ko. Di ba? Sinakot ko pa yung Panginoon. Sorry, Lord, Pero totoo yun mga kapatid. Ginawa ko yung sabi ko, Lord, tulungan naman ako. Kasi hindi ko kaya ko kayo. Nakasal natin yung utang. Sino bang gusto ko sasabihan ka? Hindi ka marunong bayad. Amen? Pero parang dumating sa kwento, sinabihan ako. Mabait din naman yung mga nautangan ko. Amen? Sila pa yung mga usap sa akin. Sige ta, hulugan mo na lang. Amen? Sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi ako sumuko. Alam niyo po, ang daming naglilingkod. Mayaman. Hinangaan ko sa paglilingkod. Pero biglang sumuko. Kasi nagkaroon ng pagsubok. Nagkaroon ng problema sa buhay. Nakaranas sa kagitan, lugmok. Nawala sa gawain. Kasi nga, di nila pinahawakan ng Panginoon. Amen? Sabi ko, prayer ko lagi, pinag-pray ko kayo. Sabi ko, Lord, nawa, makita nila.
Yung mga pangako mo na hindi mo kami bibitawan. Amen? Kasi mahirap mga kapatid. Nagaling ka sa mataas, bigla mong lalagpak. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, paano nangyari yun? Nawala ka sa gawain. Diba? Kaya sabi ko, Lord, nawa, dumating yung time na magkaroon sila ng lakas ulit. Katulad ko, inako ko Panginoon. Kaya may nanta ako eh. Mga kapatid, na lagi kong pinapakinggan. Yung sa favorite ko yun, lagi ko pinapakinggan. Huwag kang sumuko, kapit ka lang, si Yahweh ay tapat, hindi ka niya iiwan. Sa bawat tunog, sa bawat laban, pag-ibig niya'y iyong sandigan. Huwag kang bibitaw, manali ka, huwag kang sumuko. Si Yahweh ay kasama mo. Mga kapatid, yan ang lagi kong pinapakinggan. Alam mo kung bakit? Grabe si Lord. Diba? Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok. Amen? Pangawakan niyo mga kapatid. Kaya sabi ko sa katabi mo, kapatid, narinig mo ba yun? Huwag kang sumuko. Huwag kang bibitaw. Amen? Si Lord ang hawak sa problema mo. Pag dumating yung siya ang sandigan mo. Amen? Pag nandiyan ka sa bahay, magbuhukas ka, naglilinis ka, pakinggan mo yung kanta na yun. Mahina ka, lalakas ka. Amen? Siguro yung kapit-bahay ko nasasawa na pakinggan yun. Pero ako, di ko pinasawaan. Bakit? Pinaalala sa akin ng Diyos, huwag kang sumuko, Sister Papa. Huwag kang bibitaw. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang sumuko. Huwag kang bibitaw. Amen? Kapit ka lang. Amen? Praise the Lord. O, ano pa po? Ano-ano? Yung mga panalangin na kinalulugdan ng Panginoon. Dapat ito, kapag nagtitiwala ka, dapat kasama yan, may pananampalataya ka. Amen po? Hindi dapat humihingi ka, nananalangin ka, nagmamakaawa ka, nagsisisi ka, nakahabagan ka ng Panginoon, pero hindi ka naman nananampalataya. Amen po? Katulad nito mga teenager na ito, manampalataya kayo na balang araw, magtatagumpay kayo. Amen? Kasi masipag kayo. Totoo yan mga kapatid. Alam niyo po yung mga anak ko, ganda rin naman talaga ng ano nila kasi grabe din. Si Lord ang nagbigay sa kanila ng karunungan. Amen? Kaya kayo mga kapatid, mga teenager, the best yung ginawa nyo. Amen? Tandaan, huwag bibitaw, huwag kang sumuko, kapit ka lang. Gusto mo na maging doktor? Bibigayan ni Lord. Amen? Si Lord ang dapat ang sandigan. Si Lord lang ang panampalatayaan. Amen po? Sabi sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya, may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen po? O, dapat pangawakan natin yan. O, isa pa po, ano? Ang mga panalangin, kinalugdan ng Panginoon. O, pag yan, lahat na pinanalangin nyo, ibibigay ni Lord kapag naayon sa Kanyang kalooban. Huwag tayo malulungkot mga kapatid kung hindi bibigay ng Diyos. Kasi ibig sabihin lang nun, hindi po kalooban ng Diyos. Amen? Ang gusto ni Lord, maayos. Hindi tayo mapalpak. Hindi tayo masasaktan. Amen po? Kaya sabihin ko sa katabi mo kapatid, huwag kang malulungkot. Kapag may manalangin ka, hindi ibibigay ni Lord. Sigurado may the best na ibibigay si Lord. Amen po? Kaya nga, sabi sa unang Juan 5:15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Dahil alam natin, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen po? Kaya nasabihin ko sa katabi mo kapatid, huwag kang usawang manalangin. Amen po? Kasi ibibigay ng Diyos, kalulugdan tayo ng Panginoon. Amen? Huwag na natin kalimutan. Anong una?
dapat may malinis na puso. Amen? O pangalawa, dapat may pagsisisi. Amen? Pangatlo, dapat may pagmamakaawa. Huwag yung siga. Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko to. Amen? O, isa pa, dapat mababa ang kalooban. Amen? O, ano pa po? Dapat may pagtitiwala. Hindi pwede, walang pananampalataya. Amen po? At syempre, dapat naayon sa kalooban ng Diyos. Lord, ito kay kalooban mo. Amen? Kasi dati ganyan ako noon, hindi ako nagtatanong sa Panginoon. Lagi ako ng pamadali. Amen? Pero itong binigay ng Holy Spirit sa akin, natuto ako, mga kapatid, na maghintay. Ang mga panalangin ko, mga kapatid, hindi agad-agad. Meron 1 year, 2 years, 3 years. Pero may nakulong, ilang taon nakulong. Di ba? Pero, kapatid, hindi ako nagsawa. Nung unti-unti binuksan ng Panginoon yung mga prayer ko, sabi ko, Lord, eto na yung sign. Buksan mo na ang pintukan at bibilhan mo na rin kami ng lupa kasi masikip na yung aming gawain. Amen? Isa yun sa para nakita kong sign ng Panginoon. Nung answer prayer ko dun sa mga kasister ko, mga kaibigan ko na parang imposible na, mga kapatid. Nakita ko, sabi ko, Lord, kung ito'y kalooban mo, praise the Lord. Pero kung hindi mo ito kalooban, hindi ako malulungkot, Panginoon. Amen? Bakit yung aking kahilingan, hindi po para sa akin. Amen po? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hindi po mga kapatid, kung tayo po ang meron kahilingan, huwag po tayo magsasawang lumapit sa Panginoon. Ang kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, okay lang, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang mahihiya. Kasi alam mo na yung pattern kung paano lumapit sa Panginoon. Di ba? Kaya sige po, mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin at huwag po tayong mahihiyang humingi ng tawad sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil sa tuwing nananalangin kami, hindi ka nagsasawa na kami ipakinggan. Panginoon, tinuturuan mo kami kung paano kami humingi sa iyo. Lord, sabi mo, kung itutago namin ang aming mga kasalanan, hindi mo kami maririnig. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, narito kami lumalapit sa iyo, nagmamakaawa, linisin mo po ang aming mga puso. Huwag mo hayaan, Panginoon, na manatili sa aming puso yung pagkabalisa, pagkain inggit sa aming kapwa, pagtatanim ng galit sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maging dalisay. Sa bawat paglapit namin sa iyo, Lord, lahat ng nais mo na itinuro mo sa amin maganap na, Panginoon. Tapos puso kami nagpapakumbaba na meron kami kahilingan ngayon, Panginoon. Lalo na mga kapatid kong itong narito. Bigyan mo sila ng lakas. Yung mga pamilya, Panginoon, na magulo. Lord, buklorin mo sila. Tulungan mo silang may padama ang bawat isa na pagmamahal, Panginoon, sa pamilya. Katulad, Panginoon, ng mga lingkod mo dito, Panginoon, na ramdam nila ang pamilya buo, Panginoon. Ganon din yung mga taong may karamdaman, Lord God, na akala nila hindi na sila gagaling, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-asa na nandyan ka, kaya mo rin silang pagalingin. Kaya mo pagalingin yung sugat na ang hirap hilumin, Lord God. Yung puso mo merong nararamdamang masakit, Lord, hindi kaya gamutin ng synthetic na gamot, Panginoon. Sa'yo namin tinataas, Panginoon. Lord, lalo din yung mga taong nangangailangan ng trabaho. Maraming gawa, Panginoon, sa gabing ito ang kanilang kahilingan. Yung gusto, Panginoon, na mag-level up. Meron dito, Panginoon, humingi na mag-level up yung kanyang trabaho. Tumaas ang sahod, Panginoon. Please, Lord, hindi mo ang kanyang panalangin. Hindi ko siya kilala, Lord.
pero ikaw kilala mo siya. Meron pamilya dito, Panginoon, humihingi ng dagdag na kita, Panginoon, dahil hindi sapat yung kanilang kinikita. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, madagdagan pa po ang kanilang kinikita. Meron dito, Panginoon, humihingi ng kagalingan sa pusong sugatan, Panginoon. Lord, please, hipuin niyo po yung dibdib ng puso ng tao na yun. Ikaw po nakakilala sa kanya, Panginoon. Ganon din, Lord, meron dito nanay na humihingi ng tulong. Financially, Panginoon, maalala ng kanyang anak, Panginoon, makadama sa kanya ang pagmamahal. Punuan mo, Panginoon, ang pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang mga anak. Ikaw ay Diyos na buhay, kayang ilumin ang lahat ng kakukulang ng mga anak sa magulang. Lord, I pray, meron ditong anak na nanalangin sa kanyang magulang. I pray, Lord, marinig niyo po ang kanyang panalangin. Meron ditong batang gustong mag-aral, Panginoon. Gusto niyang kurso, Panginoon. Ikaw po ang may kakayahan magbigay sa kanila, Panginoon. Lord, sa iyo ko po tinataas ang lahat. Pinapasalamatan namin yung gospel ngayon ay tinuro mo sa amin. Nawa sa pag-uwi namin, Panginoon. Maging baon namin, Lord God, yung tinuro mo sa amin. Hindi kami magsasawang maglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy kami makikinig, mag-aaral, matututo sa bawat tatayo dito, Panginoon, na hindi po namin titingnan kung anong kanilang kakayanan. Pag maging totoong likod kami, Panginoon, hindi kami magmamataas, hindi kami magmamata, Panginoon. Lord, salamat. Tinataas ko po ito, Lord, sa lahat. Sa pangalan ng bugtong na anak na Kristo. Sa pangalan ng Nazareth, Panginoon, tinataas namin ang iyong langis na gagamitin namin sa bawat makahiran, Panginoon. Nawa gumaling ang kanilang karamdaman. Lahat ng kanilang kahilingan, ma-answered prayer sila, Panginoon. At hindi po namin kakahiya, Panginoon, yung kabutihan mo na maganap sa aming buhay. Bagkos ipagmamalaki namin kung gaano kakabuti sa aming buhay, sa bawat isa sa amin na dinala mo kami rito sa gawain. Thank you, Lord, kasi hinango mo kami, binangon mo kami doon sa aming pagkalugmok. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.